Long and satisfying life. Napakarami na gusto talagang humaba ang buhay. Sino nga ba naman ang hindi gustong magkaroon ng mahabang buhay? Pero there is something in common na sabi ko nga dun sa reels natin na umiiwas talaga sila sa mga processed food at small amount ng gulay, tapos karne, at kung ano yung madalas. Siyempre yung iba kumakain din ng kanin, pero mapapansin natin dun sa diet ng mga taong humaba talaga ang buhay, less talaga, or hangga't maaari talaga wala talagang processed food. Pero isa sa nakita ko diyan ay, isang sikreto para humaba talaga ang buhay, eh, less stress talaga. Yung wala talaga, makaiwas ka talaga sa matinding stress, yun talaga. At meron akong mga there are group of people that there is something in common na gusto nila. Kasi kung tatanungin mo, ano po ba sa tingin mo yung bagay na hinihiling mo na hindi pa nangyayari sa buhay mo? Ano? Kung tatanungin natin ang mga tao at ilan dito sumagot sila, sinagot nila yung tanong. Ano ba sa tingin mo yung bagay na hindi pa nangyayari sa'yo na tanging inaasam-asam mo, take note inaasam-asam mo na mangyari na talaga sa'yo? Alam mo ang sagot niya? At ilan sa mga matatanda natin, kamatayan. Yung dumating na yung kamatayan sa kanya. Gustong-gusto na talaga niyang mamatay. Sapagkat parang hindi na daw niya kilala yung mundong ginagalawan niya. Parang hindi na niya alam. Parang, ah, ano na, wala matanda na 100 plus na. Siyempre, yung mga kaututang dila mo, yung kachismisan mo, kakwentuhan mo, mga bagay na kasabay mo sa pagtawa, wala na talaga, na halos minsan gusto mo na lang maging mapag-isa. At yun na lang talaga yung pinakahintay niya. Dumating na yung kamatayan. Hinihiling-hiling na niya talaga na mamatay siya. At ikaw, kung tatanungin, ano po ba yung bagay na gusto mo na 'pag dumating yung araw na yun? Alam mo ako, kung hihilingin ko rin lang naman talaga na humaba ang buhay, maging kagamit-gamit yung buhay ko para sa kanyang gawain. Maging fruitful, maging kapaki-pakinabang yung buhay. Yung sayang naman binigyan tayo, dinugtungan ng Diyos ang ating buhay. Alam mo yung pagsikat ng araw makita natin tapos magising pa tayo, humihinga pa tayo. Alam mo isa lang 'yan, may nais pang ipagawa ang Diyos sa atin na kailangan pa nating ito i-fulfill. May mga bagay pa siya na dapat na alam mo 'yun, na pinagagawa sa atin for the longest time. Pero minsan para tayong bingi, bulag tayo sa katotohanan, binibigyan tayo ng another chance to live again. Pero parang nakatuon na lang yung sarili natin sa mga bagay na gusto lang nating mangyari para sa pansariling interest natin. Minsan naman, iniisip natin napatapos na natin yung mga anak, nakapagpatay na ng bahay, so ang dami nating gustong marating, and yet nung nagawa na natin lahat, parang tapos na at hanggang dun na lang ang buhay. Kaya ikaw, hihilingin mo ba na magkaroon ka ng long and satisfying life, mahabang buhay, na ano ba, gusto mo na rin bang mamatay? Kunin ka na rin ni Lord? O ma-witness mo pa yung mga apo mo, anak mo na lumaki, mag-guide mo sila? Sabi nga ang pagiging magulang ay walang katapusan. At hangga't meron ka, so tutulong ka, hangga't meron ka, magbibigay ka. Pero lagi mo tatandaan, there's a hidden blessing, may pangakong Panginoon na yung mga tao na nangangailangan, di mo man kakilala, patuloy mong inaabot. At naniniwala ako, sana mabago yung mga pananaw natin sa buhay, na gamitin yung buhay natin bilang buhay na patotoo
na makita sa atin na naging fruitful, hindi nasayang yung paghihimala ng Diyos, na pagalingin tayo sa sakit, ma-extend yung buhay natin, at hindi nasayang ang pagkamatay ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. God bless everyone.